Alright, the most awaited part, nagkita na naman po sila. Grandmaster Hansmoke Niemann laban kay Grandmaster Hikaru Nakamura. Last round po, dito po sa ginaganap na Title Tuesday. Grabe, no? 9.5 out of 10 si Niemann, samantalang 9 out of 10 naman po si Hikaru. Niemann, matablahan niya lang, champion na po siya. Pero si Hikaru in a must-win situation, anong mangyayari? Interesting ito. Alam nyo naman yung nangyari sa dalawa noon, no? Tingnan natin. Ako, masaya to, masaya to. Ang bilis naman ng pangyayari. Teka lang, ha? Balik lang natin ng konti. B3 lang yung tinira. Nimswitch Larsen attack, no? Oh, nagkakunatan lang. Ang gulo ng opening eh. Parang hindi talaga siya linya. Tingnan nyo, A5 lang tinira dito ni Niemann. Yan po ay novelty na. Ang kunat ng ginagawang tira ngayon ni Hikaru, no? Kinukunatan niya lang si Niemann. Ayan, nag-A4 lang para tigilan yung A4. O, tapos knight lang po dito. Ayaw pang mag-castling agad eh. No? Inunahan ng kabayo muna. Magbi-bishop yan dito, magka-castling. O, Niemann naman, typical na development, rook E8 lang. O, medyo mas mabilis si Hikaru. Alam naman natin yun, mabilis talaga si Hikaru. Nag-castling. Oh, this is really interesting matchup. Nag-rook lang po sa may D8. Queen lang po sa may E2. Bishop umatras lang. Rook naman sa D1. Inaantabayanan niyan. Pwede kasi magkabiyakan eh. Depende, no? O, siya din pwede. Kaya diyan po nilalagay. Siguro magro-rook E1. Hindi, tumalon muna yung kabayo. Lilipat doon. Ayun yung nakita niyang square. O, anong gagawin dito ni Niemann? Yan ang tanong. Ang kunat masyado ng laban. Tingnan niyo yung pyesa nila. Hindi lumalagpas, no, sa kalahati ng board. Walang lumalagpas. Ang kunat ikot-ikot lang. At ayan na nga po, ini-5 na ni Hikaru ito. Pag sinara kasi yan, magkakabutas na square dito. May mga talo na ganun eh. Umatras para doon, pero prevent agad by playing C3. Hindi, kinontrol agad yung square na yan. Medyo na bad bishop lang po ito. Pero okay pa daw yan, sabi ni Engine for both sides, no? Equal. Ang best move mag D4 daw para mawala nga yan eh. Para yung knight magkaroon ng silbi. Tumalo naman doon. Ito namang knight magkakaroon ng magandang square sa C5. So, nabigay yung B4 and D4 square, pero yung knight magkakaroon sa C5. Yan pong nangyayari sa ngayon. Nag-atras yung kabayo, iikot dito. Uy, grabe yung ikot na gusto gawin. Kaya tinikman na agad eh. Bago ka pa makaikot, matikman na nga yan. Yan na nga yung ginawa, tinikman. Tapos queen lang po dito, magbibigay pressure doon sa kanyang pawn na kaya solid ang ginawa eh. Tapos tumalo na yung kabayo. Yan yung sinasabi ko, ganda ng square ng knight to. Pero later on kasi yung knight, makakampunta naman yan dito, papunta sa D4. Ay, ang ganda nun. Ayun, lakas ng knight. Pero may pagka-drawish lang ito eh. Lakas ng knight eh. Bad bishop. Bad bishop. Pero yung bishop na yan, pwedeng lumipat mamaya eh. Makagawa ng kalokohan eh. Ano saan dilipat yan? Baka pwedeng gumanito, no? Wala eh. Ang ganda ng knight. Ayan na yung knight to. Ayan na yung knight ni Hikaru. Lakas ng knight na to. Lamang po si Hikaru dito. Sa akin palagay. Lamang si Hikaru. Pero ang tanong, paano siya papasok eh? Dadahan-dahanin niya to. Most likely. Dadahan-dahanin niya to. Magsasacrifice kaya si Niemann. Hindi naman siguro, no? Pwede ba yung F5 eventually? Hindi siguro, ano? Kasi may capture eh. Tapos takes. Si Hikaru yung mag-F4. Kung gusto niya magpilit. Very risky, no? Kasi mabubuksan yung bishop eh. Ay, ayun na yung sinasabi ko. Magsasacrifice. Nag-sacrifice nga mga sir. Sinacrifice? Walang ya. Interesting ito Kasi bad. Tapos i-close, no? I-close lang. Ayan, no? Ayun na nga yung ginawa. Close lang. In H5 lang. G6 kaya. Hindi siguro kasi mabubukas to eh. Ayan, yan. Lilipat na lang yan dyan. I think yan yung pinakamagandang play. Hindi ganun to kadali Hirap ito Kining mo ban. Rook D4. Actually, equal daw to, sabi ng engine. Kasi maraming weakness eh. Grabe ginagrind pa Ayun na. Papasukin na. Oy! Kugrind na
Imagine mo yung bishop mapunta dyan. Illegal yun. Pero pag dyan napunta, lakas. Winning na. Anyway, ginagrind siya ni Man Dikit yung oras Quality up si Hikaru pero wala, nagagrind siya Papabagsakin yung pawn Papabagsakin yung pawn. Nahihirapan si Hikaru dito Di napaka-passive ng depensa ang ginawa. Medyo lalapit pa rin po siguro dito yung king. Lalapit siguro yung king. Lumapit na nga. Lumapit din yung king. Nagkakalapitan na. Wala, medyo passive na. Tabla na ata to. Kasi hindi to makagalaw, hindi to makagalaw. Pag gumalaw to, bagsak. Di ba? Pag gumalaw to, bagsak. So, wala kang improvement na pwedeng gawin. And both of them, magpapabalik-balik lang yan. Babalik lang. Mukhang tabla. At pag natabla to, champion! Champion si Hans Mokniman. Well, depende pa sa ibang board. Pero, definitely, tie for first. Yun ang mangyayari dito. Binigay lang yun po, no? Ba't hindi kinain? Kasi mahamon. Dumipensa. Wala ko nga naman. Mamaya, itatime yung capture dyan pag walang palit. Wala Hindi makaporma Hindi din maitulak, kakainin lang Di ba? Uy. Teka lang Pwede na ata to Pwede na ata to Makagalaw na yung Tori. Umalis na yung king Walang oras. Nako, magkakapanikan. Dito magaling si Hikaru. Ganda ng effort. King move. Ayun Lumayo. Ganda ng effort. Balik. Ganda ng effort pero medyo nakakapasok na si Hikaru Nakakapasok na po dito si Hikaru. Magkakaikutan ng husto. Nakapasok na nga si Hikaru pero anong gagawin niyan dyan? Dito, pag nakapasok din si Niman mamaya, mahirapan siya Naku po Dito. Tabla din Tabla. Dito, ayan, nakapasok. Uy, nakapasok na. Ayun lang. Nagblunder ata. Nahamon Nakapasok na. Walang oras Walang oras. Hindi ko na alam gagawin ko. Napapatingin na lang ako nagpipilit na si Niman. Ayan na yung mga pawn niya. Nagmamarcha na mga sir. Tuloy-tuloy ang hakbang. Ayaw paawat. Mukhang tabla. Pero pinipilit pa rin ni Niman. Grabe. 2 pass pawn yan. Dalawang pass pawn. Walang oras Lamang si Hikaru dito. Ayan na, lamang si Hikaru. Biglang nag-winning si Hikaru. Putik na yan. Ang hiwaga talaga ng chess, no? Hiwaga talaga yung chess. Panalo pa si Hikaru. Grabe. Winning na si Hikaru bigla. Winning na si Hikaru bigla. Grabe. Hanip na yan. Iba talaga ang chess. Mahiwaga.
Mag-rage quit to si Hiniman doon. Putik na yan. Winning na eh. Ay, hanip na yan. Ang hiwaga ng chess. Tingnan lang natin kung saan winning na si Niman eh. After drawish lang. Pero ito, winning na dalawang pass pawn. Grabe ka, winning na. Yun ang mali. Kasi ang tulak ito dapat eh. Tinilagay niya sa itim eh. Ayan Tapos na sana. Paano mo ito didepensahan? Kasi walang oras, 5 seconds eh. Wala nang depensa. Anong tira? Rook F4. Pagka Rook F4, King G5. Rook G8. Dito ka ngayon tatakbo. Ay, hindi pala dyan. Kasi dito pala. Ayun. Wala ka ng chick. Ubus ang chick. Kasi pwedeng kainin, Yan kasi nakakatakot ka pagka H2. Walang chick eh. Yan mahirap makita pag 5 seconds ka na. Sayang, no? Grabe ngayon, yung nagpipilit pa, eto, drawish na din sana. Kaso pinipilit niya din manalo, of course Eto, dito nagkamali. Ayun, pinalit yung tore. Ba't mo ipapalit? Yan yung magpapanalo sa'yo. Ayun, ang tira. Tapos ang labala. Ayan, Ang tira niya pag dyan. Kasi ito na po sunod Mali yung palit. Wala panic time Nag-blunder. At dahil doon, ang final standing? Natalo si Niman kay Hikaru. Ito po ang final standing. Champion si Hikaru. Second si Parabian. Nanalo din si Parabian, Tapos si Hans Mokniman, third. Pero kung nanalo si Hans Mokniman, kahit tabla, champion most likely. Lungkot niya. Yun lang. Ganun talaga ang buhay. Lakas din talaga ni Hikaru pagkapalikan na Anyway, sana pa nag-enjoy kayo. Ay, teka lang. Hanapin natin si Magnus. Asan si Magnus? Hindi ko sure kung naglaro pa Si Nepo 8.5 lang. Wala na si Magnus. Ayun, 8 points si Magnus. So, naka 8 points si Magnus pag number 44. Pangit connection Ayan Tatlo talo, 3 talo. Alright, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Thank you sa inyong support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.